Si Secretary Rolando Toledo ng Department of Budget and Management. Nasa linya na natin, partner. Hi, Secretary. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Yeah. Magandang umaga Sir Elvin and Doris. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, tinuloy din po nung dalawang mambabatas ang kanilang petisyon sa Korte Suprema questioning the unprogrammed appropriation sa Supreme Court. Ano po, Secretary? So, you actually, inaasahan na po ninyo ito dahil sabi nga ng departamento ninyo, ready naman kayo if someone questions it in the Supreme Court. Hindi, humingi ng TRO. Yes. Oo. Yeah, actually narinig namin yan at nakita rin ko sa news kagabi na talagang tinuloy po pa yung kanilang pagpa-file. So, sa amin naman po, ginagalang po namin ang karapatan ng kahit sinong individual o opisyal na dumaan sa korte at gumamit ng legal na remedyo. Sa gayon, wala pa po kami kasing official na kopya ng petisyon ang DBM na sinasabing isampa sa Supreme Court. Opo. So, sa amin, kapag natanggap siguro namin na ito, maingat namin pasuhin ito at alinsunod sa tamang proseso, ipapasa ito sa Office of the Solicitor General na siyang legal counsel ng pamahalaan. Now, gayon pa man, naninindigan po ang DBM na ang unprogrammed appropriation sa ilalim ng Fiscal Year 2026 General Appropriations Act ay naayon po sa konstitusyon. Matagal na pong kinilala ng Supreme Court na ang UA ay isang standby appropriations. At ibig sabihin, maaari lamang itong gamitin kapag may malinaw at tiyak na kondisyon ng pinansyal na nangyari. Opo. At duman ito sa mahigpit na verifikasyon at control. Okay, so hindi ito lamang fund at hindi rin po ito blank check na pwedeng gastusin anumang oras. Pero Secretary, pakipaliwanag nyo nga po, kung importante ang isang proyekto, bakit po siya ilalagay sa unprogrammed appropriations? Ba't hindi siya ilagay sa main budget mismo ng 2026 o ng mga future years kung talagang importante po siya? Okay. Ganito yan, Elvin. Sa proseso ng aming review, mayroon tayong mga halimbawa yung foreign assisted project kasi po yan, wala pang mga perfected loan na kompleto, kaya ito po ay nilalagay pa sa unprogrammed fund. Kasi once that perfected loan has been approved o mayroon na tayong loan agreement, yan po, saan natin siya itatap yung unprogrammed appropriation. Kasi hindi na, may deadline po kami kasi sa paglagay ng yung sa national program o sa program appropriations, may cut-off po yan, lalo na po sa ating mga foreign assisted projects. Kasi ini-evaluate po ng maigi po yan ng ating tinatawag yung EDCOM, yung ED Council, yung nag-a-approve po ng mga proyekto ng ating government. So, yun po yung proseso. Kaya hindi namin basta-basta mailagay sa program appropriations, kaya po nandun siya sa unprogrammed appropriations. Yan po ay sa ating mga foreign assisted project. Okay? Bukod po doon, bukod po doon sa foreign assisted projects, ano pa ang pinaglalaanan niyan? Kaya nga ni Alvin kung importante yan, bakit hindi nailagay kaagad? Okay. Tama po kayo naman. Opo. Ang isa pong dyan, tinitingnan namin pong kasi, yung ready for implementation. Kasi yun po yung mga basihan po din natin. Kung ready na siyang implement, saka natin siya ilalagay doon sa ating program appropriation. Kasi yan po yung isang mga basihan natin. Yung ready for implementation, naka-align po siya ating priority. At the same time, tinitingnan din namin yung mga utilization ratio ng bawat ahensya. Yung kasi yung basihan ng bawat programa. So, yun po yung tinitingnan namin. Kaya yung iba po na hindi pa po ready, like for example, hindi namin nakitang ready po sa ngayon, kaya hindi na ilalagay sa program. Kaya ilalagay mo na sa program appropriations. That's why when it becomes ready and at the same time naka-align na po siya sa ating prioridad ng gobyerno, yun po ay pwede natin ilagay sa program appropriation. So,
yung iba pong mga proyekto, hindi pa siya naka-ready. Kaya that's why nilalagay po sa atin siya sa unprogrammed appropriation. Pero yung Kaya once the excess revenue, halimbawa during the implementation period, opo. at makita na natin na handa na nila ito, pwede natin siyang itap once, pero meron siyang kondisyon. Oo. Kasi nga hindi nakalagay sa programa. Dapat mayroong excess revenue certified by the Department of Finance or through the Bureau of the Treasury para ito po ay ma-unlock at ito ay magamit at mapondohan. Ganun po yun. Opo. Pero yung nangyayari sa unprogrammed appropriations, yan ay magagamit lamang pag may savings secretary? Yes? Pag may savings, saka lang yan kick in? Hindi po savings yung tinatawag ko natin dito. Ito po yung excess revenue. Excess Kumbaga, revenue. Ayon sa programa ng ating gobyerno sa pagkolekta ng ating mga taxes, ito po ay dapat may masasabing excess siya, hindi siya savings. Kasi yung savings po, iba po yun. Kasi ibig sabihin po ng savings, na-release mo na yung pondo, nagamit mo na siya, pero may savings ka. Ito po ay hindi. Di pa ito na-release yung pondo po dito. Ibig sabihin po, dapat may sources siya ng revenue. Bagong revenue o kaya tinatawag na excess from the program revenue. So ang example niyan ay pag sumobra halimbawa yung koleksyon natin ng buwis. Yes, tama ka. Okay. Hindi puro pag Sa sumobra. programa po, ayon sa programa. Opo. Pero hindi maintindihan siguro ng madlang people is, pag sumobra yung koleksyon, bakit utang pa rin tayo ng utang, lumulobo yung utang natin kung meron pala tayong sobrang koleksyon ng revenues from time to time? Trilyones na nga. Oo, lumulobo din yung utang. Okay, ipaliwanag natin yan. Okay, kasi ganito, bawat taon po, may programa po tayong revenue, disbursement, at deficit. Okay? Kaya ibig sabihin nun, nakaprograma tayo talagang mangutang if ever, because based on our program, mayroon tayong deficit. Okay? So, ibig sabihin po niyan, nakaprograma na talaga. Ang sinasabi lang natin dito ay excess from the program revenue. Kaya natin ito ay pwedeng i-certify na ito ay excess from the revenue. Kasi may nakaprograma na talaga po yan. Nakaprograma rin kung magkano utangin natin during that year. Kaya yung isinasabi natin, dapat within the program. Kung hindi siya within the program po, or hindi pa na-exceed yung ating programa sa ating pag-collect ng revenue, hindi natin pwedeng i-certify. Kasi bawat year po may programa po tayo. Gaya nito, for this 2026, ang revenue target natin is 4.8 trillion, ang disbursement po natin is 6.4, ang ating deficit target is 1.6. Okay. Yun ang programa at ito ay nakaraan na rin kung magkano ang uutangin ng Pilipinas sa ngayong taon. Ang sinasabi natin dito, kung nag-exceed lang po yung revenue program. Apo. Sir, pakibigyan nyo lang kami ng ideya o example nga. Kagaya nung 2025, ano po yung unprogrammed project na ginamitan ng pondo na yan? Noong excess revenue po? Opo. Marami po yung mga ang ating mga releasean po na pondo. Maliban, kasama po dyan yung health, yung ating HEA, yung binigay natin sa Health ating emergency manggagawa allowance. ng health. Oo, yung health emergency allowance po. Kasama po dyan, binigyan po natin yan doon sa ating unprogrammed appropriations. Buti nga po, mayroon tayong unprogrammed appropriations. Kaya nabayaran po natin yung mga allowance ng ating health workers. Hindi, pero may mga nakasingit din ng mga flood control projects doon sa last year's budget. Opo, mayroon mga pong na-release po natin doon. Mayroon po tayong na-release po para sa iba-ibang mga... Kasi po mayroon tayong tinatawag na yung social assistance program sa infrastructure projects na source na ng ating one item of the unprogrammed appropriation. Ngayon po, wala na siya doon. Ang mayroon na lang po dito sa ating unprogrammed appropriations ay 3 na lang po yung nakalagay doon. Kaya ito yung pinakamababang unprogrammed appropriation since 2019. Okay. Opo. Ang nakalagay lang po doon is yung support to foreign assisted projects na 97 billion
Program on Risk Management na 3.6 at saka yung revised AFP Modernization Program na 50 billion. Kaya ito po yung isang maganda dito sa ating 2026 and program appropriations. Ito po yung pinakamababang ang program appropriations since 2019. Pero hindi po mababa, malaki pa rin yung 120 billion eh. Anyway, sabi ni former Congressman Carlos Zarate, kailan pa ba tayo nagkaroon ng excess revenue? Every year, for the longest time, deficit spending nga po yung government. So kung walang excess, saan na naman nila kukunin ang pambayad sa benefits ng government employees na inilipat nila saan program appropriation? So ang pagkakaintindi ni Zarate, parang ako din, kaya lang magkakaiba pala yung savings versus excess revenue na pinapaliwanag na ni Secretary. Ano sagot mo doon, Secretary, sa comment ni Zarate? Okay. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, mayroon tayong sinusunod na programa in terms of revenue, disbursement, and deficit target. Okay? So, ibig sabihin lang po, kung nasunod po ito at nag-exceed po yung ating, lampasan natin yung programa natin, that's the time po na sinasabi natin may excess revenue tayo. Kasi ganun po yung pagtingin natin dito eh. Based on program, at ito based on actual, ito po yung excess. At tinitingnan na namin po ito sa bawat breakdown po ng ating breakdown ng revenues. Kasi mayroon po tayong taxes, non-taxes, tinitingnan po natin dito. So bawat item po, tinitingnan kung saan tayo nag-exceed. So yun po yung tinitingnan po natin. Okay, sige, pangwakas, kasi marami na pong nag-tune out. Pag pera pinag-usapan, ang daming figure, nag-tune out sila kasi nga hindi nga maintindihan, Nahihilo ako ano na lang po ang assurance galing kay Secretary Rolando Toledo na hindi po mananakaw at hindi mauuwi sa katiwalian ang sangkatutak na pera ng gobyerno na noong mga nakaraang taon po ay nabulsa ng ilang congressman, ng ilang senador based on allegation. Okay. Dito po sa DBM, malinaw po ang aming tungkulin. Sinisiguradong tama ang paggastos ng pondo ng bayan, malinaw ang proseso ng paglabas ng pondo at may pananagutan ng bawat ahensya. Hindi po namin hayagang masayang o malinis ang pera ng bayan. Bawat piso po ay kailangan may katumbas na serbisyo at benepisyo ng bawat ng ating mamamayan. Kasi po, nakalagay po dito sa ating GA, mayroon silang tinatawag na indicator, performance indicator, na dapat ang bawat pera ay dapat may katumbas na dapat nilang gawin. O tinatawag natin, kung may sa bawat kwenta, dapat may kwento. Okay? Kaya mahigpit na maingat po namin binabantayan ang pera ng bayan sa pamamagitan ng pagsiguro ng bawat ahensya ay susunod sa proseso at alintuntuning nakasaad po sa batas sa tamang paggamit ng pondo. Okay. At at the same time po, ito po ay yung sa amin naman po ay titingnan namin na talaga may higpit na ipapatupad ng BD ang fiscal discipline sa pamamagitan po ng mga maraming hakbang po ito. Marami kaming mga tinitingnang reforma. Ito po ay may higpit na budget reviews at monitoring ng documentary compliance. Okay, sa ngayon po, bawat maghingi ng pondo, may tinatawag na undertaking signed by the head of the agency para sa pambayad nila ng kanilang accounts payable. Mahigpit po na susunod po dun sa tinatawag na kasi meron tayong sinusundan na framework of deficit target. Tinitiyak ng budget na nakaangkla po sa medium-term fiscal framework. Okay. Papalakas po ng internal control and accountability mechanism po. Ito po yung tinitingnan namin ng every year po, every half of the year or semi-annually po, meron tayong tinatawag na annual performance review. Okay. At malinaw sa pag-uugnay ng budget po sa resulta. Ito yung sinasabi ko po yung paggamit ng performance indicator, outcome-based target upang matiyak na ang pondo ay o alokasyon ng bawat item po sa GA ay may katumbas na konkretong benepisyo. Ito po lang ay ang importante rin siguro, Alvin at Doris. Opo. Pagpapalawak po ng yung ating tinatawag na
data-driven system, okay? O kaya monitoring and evaluation through our project time, yung digital information for monitoring and evaluation. Yeah, sana po gumana ang lahat. dito po ay kasama po yung paggamit ng ating mga instrumento like drones and even mga satellites para ma-monitor natin ang ating mga project. Hari nawa. Alright. Maraming salamat, Secretary. Mabuhay po kayo. Thank you po, Thank sir. you.